Alright. Lesson 5. Yan. Mas maya-maya. Yung topics to be covered, so I will take you responsible for the topics and the learning outcomes ng ating 33 slides. Ito ating objectives, no? The learning outcomes ng ating lesson. And ito yung mga factors affecting personality. Ang personality guys important sa mga negosyante tulad yung mga entrepreneur. Kasi it will affect your business transactions eh. Example, may isang personality outspoken, may isang personality tahimik lang, isang personality yung magaling makasalamuha sa mga tao. It can affect your transactions or marketing. Kung mahihain ka sa unang araw ng iyong negosyo, so walang gagawa ng marketing kundi ikaw. So pag yung personality mo ay, let's say, mahihain ka, hindi ka pala kausap sa mga tao, so baka walang mag-market ng iyong product. Isolo ka lang sa negosyo. Walang asahan kundi ikaw lang. Mahihain ka. May mga taong may mga taong introvert. Or mga taong extrovert. Ito mga factors affecting personality. Example, yung education nyo, pag ikaw ay accounting student, medyo tahimik ka lang eh. No? Pero pag ikaw ay isang marketing student, medyo outspoken ka kasi you are trained to talk to person, to talk to people. Your family orientation, environment can also affect your personality. Pag yung father mo is very strict, ay tendency na ikaw ay hindi pala kibo, di ba? Kumbaga parang lagi kang sinisita kasi sa bahay ganun. Your culture can also affect your personality. Right, example, the US, mga Americans, no, they are liberated. So, yun ang kanilang personality, palaging outspoken sila. Ang mga Asian, medyo reserved. Hindi tayo pala kausap kaagad, no? Pag meron tayong katabi, hindi tayo una-unang bumabati minsan. So, marami siya, no? So, ito yung mga factors na social status, pag ikaw ay medyo may kaya sa buhay, versus yung below poverty line, affected yung pagiging introvert or extrovert. Characteristic yung mga kausap mo, mga kasama mo sa grupo. Pag mga kagroup mo ay outspoken, lively, liberated, palaging nag-outing. So, affected din yung personality. Minsan nasasama ka dun eh. So, marami siyang mga factors. Education eh. Classmates. Yung group na kinabibilangan mo sa barangay, sa community. Yung sa company, yung company culture can affect your personality. Pag strict yung company, hindi masyadong in-encourage ang creativity and innovation, affected ka. Pero sa Google company, they encourage their employees to be creative or innovative. So, naging innovative ka rin, entrepreneur. Kasi walang nagbabawal sa'yo. Then what is personality? Entrepreneur ka kasi, especially sa mga hotels or restaurants, you're interacting with the stakeholders. Pag sinabing stakeholders, ito yung mga nakapalibot sa iyong company. The customers, the suppliers, the investors, the banks, the government, the society, the barangay, the employees ng iyong company. So how do you react with them? Minsan introvert ka, minsan extrovert. Minsan jolly ka, minsan naman reserve or masungit ang isang tao. So what are those factors that will determine kung ikaw ay masungit, reserve, palakaibigan, or palabati mga customers mo? Pero dito ang tatlong factors. Ang common, heredity daw eh. Ibig sabihin, kung yung father mo ay reserve, masungit, hindi palabati, may tendency na ikaw din ay ganun. May theory na ganun, hereditary. Kung yung mother mo naman ay I call this one, bungis-ngis, palangiti, di ba? Palakaibigan. Yung isang anak, ganun din eh. Di ba, ate? Tingnan sarili niyo, di ba? Yung tatay niyo, minsan pag-contrast. Pag yung father ay outspoken, tapos yung mother is hindi naman outspoken. Yung reserve lang siya. At marami kayong magkakapatid. Pati eh, minsan yung sa tatay, tapos sa nanay. Hereditary.
Pansinin nyo, aminado ba kayo? Nakaramdaman mo naman, di ba? Kung kanino ka naka-align sa trait ba ng father mo or sa trait ng mother mo. Especially pag contrast, pag talagang opposite sila, kitang-kita mo sarili mo kung kanino ka naka-align. Sana dito, ang aminado, na sa father, trait ng father ang nakuha nyo. So maganda sa entrepreneurship yung outspoken, no? Kasi mabuo ka pag ganap ng customers, hindi ka nahiya, outspoken. Hereditary. Meron namang environmental. Pag sa environmental, hindi naman to hereditary, hindi sa hereditary. Lista mo na si Rin dito. Hindi sa hereditary kasi nga yung environment ang nagpo-form ng yung personality. Depende sa mga nakapalibot sa'yo, classmates, mga co-employees. Right? So, ganun. So, may mga time na pinanganak kang tahimik pero nasama ka sa mga office mates, classmates na outspoken or medyo maingay. Isa nadadala ka Environmental naman. So, may theory ganun. Environmental theory. Yung tawag natin doon. May namang situational. Ibig sabihin, isang situation, very quick. Isang situation, nagpabago ng iyong personality. For example, tamad kang pumasok. Kaya lang suddenly, yung dalawang parents namatay, nawala. So may pipilitan ka kayong magpalit ng personality from masipag, bigla ka maging responsible. Suddenly. Very quick. Okay, so ang next slide natin. So, ito yung big 5 traits. Madali siyang tandaan kasi meron tayong acronym na OCEAN. No? Lahat ng personality ninyo, kahit gaano man yan karami, we can group them according to the 5 groups na openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, eroticism. Para madaling tandaan daw, OCEAN. OCEAN. So, mga personality as an entrepreneur ay nagpo-fall dito. Kasi may mga entrepreneurs na open sa ideas. No? May mga entrepreneur na close. Yung bang ay tumanggap ng suggestion sa mga members, for example, sa mga nakapalibot sa kanya. May mga tao namang open. And we're going to define every one of this OCAN. Example, let us define yung openness, kailan siya ginagamit. Alright, yung word na openness is broad. Pero focusan tayo sa openness in application to entrepreneurship. Ang openness sa business or entrepreneur, ito yung open to intellectual curiousness. Mahilig ka magtanong. Open to emotion. Yung ikaw ay okay lang umiyak pag bumagsak negosyo mo. Hindi mo hino-hold ang iyong business. Ang emotion. Iyak ng iyak. Sensitive to try new things. Ang isang entrepreneur, ang isang attitude or trait ng isang entrepreneur is willingness to try new things. Or yung bang innovative. Yung bang conventional, hindi sinusunod. He wants to do new things. He wants to do something new. Example, innovative product, innovative pricing strategy, innovative promotion, advertising strategy, innovative delivery of goods, innovative hotels, innovative operations sa isang hotel, innovative serving the customers in a hotel, innovative design ng resto. Openness, they tend to be when compared to close people, more creative daw. So creativity, kasi entrepreneurship guys, one of the traits ng isang entrepreneur is being creative and being innovative. So always do something new or innovative sa inyong mga business. Resort, airline company, fast food. Maraming ways paano maging innovative sa mga business nyo no? You can be innovative sa product, sa service, sa uniform, sa menu, sa interior design ng iyong mga businesses. Yan. Sa unconventional kayo, ibig sabihin, hindi yung common ang inyong ginagawa. Pag sinabi nating openness experience and openness to new things or new products. You want to try yung hindi ginagawa ng iba.
ay ginagawa ko. Katulad dati, no, yung panahong hindi pa masyadong uso yung Only Rice, yung mga inasal, sinubukan. Sinubukan yung Only Rice. Kasi dati, hindi ko pa alam Only Rice eh. Una kong natikman yan sa Mang Inasal nga eh. Dati kasi di ba walang ganon. So they tried something new. They tried grilled chicken instead of fried chicken. Kasi sa negosyo, kung ano ginagawa ng iba, huwag mo lang gagawin. Kung magaling sila doon, like Jollibee and McDonald's, malakas sila sa fried chicken. So wag mo nang gagayahin. Pumili ka ng iba. So ihawin mo yung manok. Kaya meron silang panginasal. Right? So, pag meron kang katabing meron katabing Talks to Go, wag mo nang gayahin yung kanilang slogan na na kahit walang sarsa. Pag-iba ka ng gimmick, diba? Pwedeng sauce pa lang ulam na. Yan. Mas masarap pag walang manok. Sauce pa lang, mas masarap pag walang manok. So, that is unconventional eh. That is letter O. Yung openness din, ito rin tinatawag nating embracing new perspective and ideas. So, ito magagamit natin para ikaw maging adaptable pag may bagong environment, no, na papasukan mo. Kasi global ang inyong mga negosyo. Hindi ka lang palaging sa Manila or Philippines nagnegosyo. You go outside. Right? At pag nag-go outside ka, you should be adaptable. Example, you go to Singapore, you go to Malaysia, kasi iba yung gagawin nyo dun eh. Iba kasing culture, so dapat ka adaptable. Open sa bagong culture. Mamaya na-culture shock ka, no? Pagpunta mo sa Saudi Arabia, iba yung dining experience doon kaysa sa atin. Di ba sa Saudi Arabia they are not using, they can do dining squatting on the floor. Lang tables. Right? Hindi sila masyadong magambinsa ng kutsara. If you watch a YouTube video, makain siya, minsan nakakamay lang ila. So, open ka dapat doon. Huwag ka kung may kasabihan tayo sa business na when in Rome, do what the Romans do. Ibig sabihin, kung saan country or lugar ka nakapwesto, yung kanilang culture din dapat pag-isama ka. Or sundan mo. Pag hindi ka open-minded, pag sarado isip mo, so hindi ka maka-attract ng customers. So, you go with the flow. Pag sinabi nating openness. This letter C. That was letter O. Ito naman ay letter C. Okay, conscientiousness, marami siyang ways how to show conscientiousness. Sa unang sentence natin, discipline. Self-discipline. Isang entrepreneur dapat merong self-discipline daw para maging successful. Self-discipline in managing, pagpasok sa company nyo, sa business. Yung bang kahit antok na antok ka na, gigising ka kasi open ang resto mo alas 7 ng umaga. Hindi ka rin pwede masyado mag-party sa gabi kasi kinagpas meron kang opening ng iyong resto. Pag wala ka niyan, isang buwan lang sarado na yung business. Okay? It also means you exceed expectations ng mga customers mo. Sabihin, do the extra mile guys, no? Pag yung mga customers mo or client ay mayroong ina-expect, nilalampasan mo yon. Example, sabi na may delivery fee, pero bigla mong nilibre yung delivery fee. May more siya ng 10,000 worth of products, 10,000 worth of food. May meron sa delivery fee na 200 pesos. But sometimes, you waive in 200 pesos. That is exceeding the expectations ng mga magiging customers ninyo. Conscientiousness related also to how you direct your impulse, how you control your impulse, your emotion. Ibang pag may galit na customer sa'yo at sinisigawan ka, anong tendency? Di ba sisigaw ka rin? Pero pag meron kang, if you know how to control your impulse, control your anger, hindi mo sasabay yung galit ng customers mo. Pag pinuntahan ka, sinisigawan ka, no? Hindi mo sinasabayan dapat. You control your emotion or anger. Tahimik ka lang muna. Conscientiousness means preference sa plano. Nagpaplano ka. May dalawang klase ng tao. Yung taong nagpaplano, yung taong spontaneous.
Example, pag magta-travel ka, which one are you? Ikaw ba yung nagpaplano, 3 araw? Alam mo yung gagawin mo, nagpaplano ka madamit na dadalhin? Or ikaw ba yung taong bibit-bitin na yung bag kung anong laman ng bag yun na yun? So pag consensus na, ito yung taong nagpaplano. Pero bang tumatagal daw, habang tumatanda siyang tao, sabi ng ano dito, habang isang entrepreneur ay tumatanda, yung pagpaplano ay unti-unting nawawala na sa kanya. Ibig sabihin, pag medyo adult ka na, tamad ka na magplano. Okay? Yung bang habang tumatanda ka, ang tendency sa'yo ay maging spontaneous na lang. Nagdi-decline na yung ano, paging spontaneous pagdating sa pag-adult ka na. Alright, and that is letter C, no? Okay, let's move this one. May mga taong ganito kasi organized, no? Makikita mo yun sa table nila eh. Di ba mga negosyante meron sa mga table? O yung table daw ng isang negosyante, isang tao, no? Tulad yung organized. Isang mga papel, hindi pa kalat-kalat mga papel. Yan. That is sign of being an organized person. Kasi may mga taong yung table napakagulo. Ako aminado, okay, ang gulo ng table ko. Nung I was working with a company many years ago, yung table ko napakakalat. Kasi dati yung mga time, paper-based pa kami dati sa company. No? Wala pang puro typing eh. Tinatype yung mga documents. Although meron ng MS Word dati, pero most of the time, talagang mga documents naman ay typewritten. Ngayon kasi email na ginagamit natin. Dati kasi walang email eh. Nakapanahunan, walang email dati. So pag meron kang letter na type, isa-send, itatype mo muna siya. So ang table mo, ang daming papers. Ayun. So, pakalat. Anyway, si Albert Einstein naman, yung namatay siya, yung table niya, napakakalat. So, pwede rin gano'n na pag makalat ang table mo, genius ka. Sabi naman sa marketing, pag yung table mo makalat, hindi ka masyadong organized. Okay, that was letter C. Kasi may dalawang tao eh. May dalawang klase ng tao. Extrovert tapos introvert. So, paano ginagamit ang isang extroversion sa mga negosyo? Ito mga taong they love activity, they love situation, they love happening, they love going outside, they love the outdoors kaysa nasa office lang. Kumbaga external person sila. So dito sa inyo, meron ditong mga extrovert, yung bang pagbakasyon, you love going outside, you love the outdoors, you love camping. You love going to the malls. That is extrovert. Yung bang hindi ka mapirma sa bahay, yung bang you prefer going outside rather than staying at home pag may mga mahabang bakasyon. Right? So dito sa inyo, mayroong ganung tao, di ba? Extroversion. You love talking to people. Yung bang pag sa isang party, ikaw yung taong ipag-uusap sa iba. May mga tao naman kasi pag mga party, nakakulang sa table. So ito mga extrovert person. Energetic. They love the external world. They love interacting with people. Example, customers. Yung bang makatabi mo lang makatabi mo lang sa table, makatabi mo lang sa bench, kinakausap mo na. Nag-uusap na kayo. Yung pang kiti-kiti. Kasi full of energy daw sila. Enthusiastic. Yung bang gustong malaman, makulit, gustong malaman anong bago sa market. Mahilig magbasa, pag may nalaman sa market na bago, action oriented, yung mga ganitong klaseng individuals. Nakikita palagi siya. Kasi ikaw ang taong bahay, hindi ka nakikita sa labas no? So you are not visible. Pero mga extrovert daw, visible, lahat ng opportunity ay tinitake advantage nila. Pag mayroong mga grupo, mga extrovert, kita mo pag umpisa ng klase. Hindi ka magkakilala. Pero may isang tao, may isang student, may isang classmate na umaangat. Yung bang bida, ina-assert na yung sarili niya. May mga kilala mo kagad siya kung sino, mga ganung anong klase mga estudyante. First meeting sa klase. So, mga extrovert person yon. Sa negosyo, ginagamit natin yan, mga extrovert person. Okay. Sa complete opposite pag binasa natin yung introvert.
low energy, low social involvement. Quiet. Pero hindi sila mga depressed person na, hindi mga depressed people. Kasi may mga taong tahimik, yung pala depression na. Yung medical condition na yon. May mga tao namang tahimik lang kasi they don't want to be outside, they don't want to belong kasi kaya naman nila. So they don't need anybody to stimulate them, to help them. Yung bang sariling lakad, solo flight, hindi man sa mayayain. Pero pagdating sa business kasi, parang kung ikaw ay tahimik, example, introvert ka, pinakita mo na sa counter ka ng iyong resto, tapos tipong low energy, tipong introvert ka, parang pag ako yung customers, parang will have second thought on approaching. Ikaw, magtatanong pa ako, parang masungit na. And so may dating din minsan pagiging introvert. Kasi parang hindi friendly na pag mga introvert person, parang galit palagi sa society. Hindi nakikisama, hindi sumasama sa party. Pag may partying company, hindi sa sumasama. They rather stay at home than joining team building. Hindi masyado maganda kasi pag sa isang company, yung team building is important eh. Kasi ito yung time na yung mga magkakagalit sa isang company, ito yung pinagsasama-sama natin sila. Pero pag super introvert ka, hindi talaga sasama. So bumalik sa company, ganun pa wala rin nangyari sa kasi hindi sa sumama. So it defeats the purpose ng team building. Okay? So pinarisa daw in between. Meron ba dito ang introvert? After mentioning those samples, those definition of introvert and extrovert, meron ba ditong, do you think you are introvert person? Iba kasing extrovert, no? Pag may bago, talagang mga extrovert, sila yung una nag-approach dun sa mga bagong classmates, no? Pero mga introvert, baliktad. Sila yung ina-approach. Mga extrovert, sila yung unang gumagawa ng move para makilala yung isang classmate or isang kumpanya na bago lang. Ang introvert, baliktad. Pag ginagamit natin yan sa mga business. Kasi may mga boss na parang hindi masyadong approachable. May mga boss naman sa isang business na super jolly. Talagang approachable naman siya. Alam mo, may kanya-kanyang may kanya-kanyang advantage. Yung mga ganun. Example, pag ikaw extrovert, so approachable ka. Pag ikaw naman introvert, hindi ka masyadong ina-approach. Pero ang maganda doon, hindi ka masyadong ina-abuso pagdating sa business. May respeto pa rin. Okay, so nasa letter pagbuka. Extraversion in an entrepreneur. Sociability, energy, enthusiasm, meeting people, meeting other person. Kapal mukha, hindi siya nahiya. Sinabi nating extraversion. Okay lang pag mayroon ka na mga marketing personnel, yung taga-market ng product mo. Pero pag wala ka pang marketing personnel, example, sole proprietor ka pa lang, you should be relying on yourself to sell the products. Introvert. Kayain. Takot kang i-approach ang isang prospective client. Kaya mo siyang approach. So wala kang benta, pala, itong client pala na to, maraming pera, no? Marami pa siyang pera. At pag in-approach pala siya meron siya naka-ready na millions of capital na pwedeng pambili. So yung product, hindi mo sinubukan. Kasi wala namang mawawala pag sinubukan mo, di ba? So sayang yung kontrata na so, pwede sanang ma-close. I-introvert ka. So maraming definition, no, yung nabasa niya. Sa first sentence pa lang, isang person na mayroong agreeableness personality. Ito yung tao na for the sake of social harmony, yung kanyang personal interest ay binabaliwala. Kumbaga, kung mas makakabuti sa mas marami, okay lang ako. Okay lang kahit wala akong hindi ako masaya, basta yung mga karamihan ay masaya. Mas marami ang kikinabang, that is agreeableness. Yung pangalawa naman na sentence, agreeable individuals getting along with others.
So meron sa inyong ganon, di ba? Yung madaling makisama, yung personal, binabaliwala, yung karamihang benefit for the majority, yun ang ating sinusunod. Isang agreeableness person with this one, no? Considerate person. Isang boss, isang businessman na considerate. Example, mga empleyadong na late, di ba? Wala mo ng memo. Kind, generous. Isang boss, isang negosyanteng generous. Sa empleyado, generous sa customers, generous sa employees, trustworthy, helpful, at interest ng iba ang kanyang sinusunod. And moreover, ang isang agreeableness, isang taong optimistic. Pag sinabi optimistic natin, nakikita natin maganda sa future. Kahit mapangit situation, yung silver lining pa rin yung ating tinitingnan. Yung magandang side pa rin ng ng isang situation, ang ating tinitingnan. So, pag negosyante ka, di ba? Tapos nagka-pandemic. Para sa iba, yung pandemic ay pangit. Pero sa mga taong optimistic, pandemic is an opportunity na mag-create ng panibagong model ng business. Right? O dati meron kang rest ng pandemic. Inaisip mo okay ito kasi meron ka isang opportunity na mag-ayun isang business na delivery. Kasi walang taong pupunta sa resto ko, magde-deliver na lang ako. That is silver lining. No? That is a person na merong optimistic or meron siyang agreeableness personality. So which one? Siguro nakikita nyo anong klaseng personality meron ka. Ikaw ba isang businessman na may agreeableness, optimistic or pessimistic? Kasi pag optimistic, agreeableness. Pag pessimistic, baliktad. Ang pessimistic, itong mga taong wala nakikita maganda sa isang situation. Pang puro negative. May taong gano'n, di ba? May meron siyang gano'n, optimistic or pessimistic. Right? Example, bumagsak ka sa klase, no? May magandang reason bakit bumagsak sa klase. Or nag-stop sa pag-aaral, di ba? Optimistic, pero ka sa pag-aaral, meron kang chance magtrabaho, nakiipon ka, di ba? Yung next sem, marami kang pera, pwede hindi magtrabaho. Kung nag-concentrate ka sa pag-aaral, kasi meron ka ng maraming pera, so wala nang sagabal. So, that is being optimistic. So, that is letter A. Agreeableness person are those persons. Letter N tayo. Yan. Neuroticism. Neuro. Parang sa mind. So ito namang personality na to is parang some kind of a negative. Sa percentage natin, sa neuroticism daw is tendency to experience negative emotion. Sa business yung bang madaling masira ng loob. Nagsarado ka agad ng nag-net loss ka lang, wala ka lang kinita ng isang linggo, mag-isip ko ng isarado yung business. Samantalang iba, kahit nag-fail, tuloy-tuloy pa rin sila. Pero pag ikaw ang neuroticism, experience negative emotion, pwede siyang self-pity, pwede siyang anger, madaling magalit. Isang boss, isang entrepreneur na madaling magalit. Sa customers, sa mga empleyado niya, no? Mga naninigaw na boss, na superior, right? Kakahawa yan, parang ayaw mo lang pumasok kinabukasan, no? Makita mo yung kanyang kotse, parang ayaw mo tumuloy kasi traumatic, mga itong galing klase mga tao. Or boss, anger. They don't know how to control their anger. Magagalitin ba? Sir, paano ba nako-control? Paano nako-control yung anger? Meron dito sa inyong may anger management problem. Yung bang madaling magalit? Nag-play up ka agad or pikon or madali siyang magalit na. And how do you manage stress? Mga kayo, pag na-stress kayo, anong ginagawa niyong ginagawa yung stress reliever. Pag na-stress kayo, anong ginagawa mong outlet ninyo? Diba? So parang Zen practitioner, yung parang you practice Zen. Ganun yung mga Zen yung channeling, yung inner thoughts mo. Na ikaw nag-relax, parang nag-meditation. Pero ginagawa ng mga Zen practitioner. Paghinga ng malalim, channeling yung inner minds. Pinapasok sa loob. Yan, complete relaxation para magamit yung mga ganung
Zen practice if you are a computer in a computer mode. Alright, so let's have that was the ocean. Okay, ang sabi na kanina, ang neuroticism is para sa negative trait ng isang entrepreneur. That is challenging na. Pero meron siya ring magandang meron ding magandang side yung ganitong klase ng example, pa ikaw ay experiencing neuroticism, you have anxiety, you have mindfulness. Pag sabing may mindfulness ka, you're aware, no? You're aware of everything surrounding you. So parang you're more prone to details pag meron kang ganitong anxiety. Iba kasi hindi masyadong prone sa details, example lang kontrata ng isang product. Pero pag ikaw isang taong highly stress or meron kang anxiety, para may tendency yung kine-check mo lahat kasi tatakot ka, di ba? Kine-check mo lahat kung okay lahat. Kahit napaka-detail na yan, kahit napaka-trivial, kine-check mo pa rin kasi you are takot, you have anxiety. So, may maganda naman siyang effect kasi nag-check mo lahat. Right? So, but most of the time, pag neuroticism is challenging for all of us kasi kita natin negative siya. But we see differently. We see the good side of one thing kahit siya ay negative para magamit natin sa business. Kung baka isang weakness ay pwede mo siyang gawing strength ng iyong negosyo. Example, ang weakness mo, neuroticism, you are impatient. Hindi ka masyadong ang tawag sa impatient na yan. Hindi, mabilis ka mainip yan. Bilis ka mainip para sa negative. But it can be converted into a good thing, no? Pag mabilis ka mainip. Yung bang ikaw mainipin, you rush everything, madali mong tapusin. Which is good naman, di ba? Pag tatapos siya ng maaga or mabilis yung isang task because of your being impatient. So, weakness na nagawa mo siyang strength. So, that is part of different, unique perspective. Isang situation na kala natin ay negative. So, after the personality ng isang entrepreneur, dito naman tayo sa mga traits na dapat meron ng isang entrepreneur. First off sa ating box, persistent. So, when do we say na isang entrepreneur ay persistent? Later on, kayo magiging isa na rin successful or startup entrepreneur, then you should know ano ba yung mga kailan masabing ikaw ay isang persistent na entrepreneur. Entrepreneur na pag negosante ka, hindi ka sumusuko, you're not giving up easily o may mga problems sa mga negosyo mo, na maraming problems sa negosyo, but you should be determined. Nagkamali, dapat matuto ka lang. Yan. Dapat tuloy-tuloy. Yung bang kahit isang failure, you are not giving up. Entrepreneur is creative. Creativity, ang meron ka dapat. Mga negosyante na gumagamit ng kanilang sariling creativity, innovation para makabuo ng isang product, service, or pwede rin isang brand. Yan. Design product, packaging. Maraming way pa paano maging creative. Pwede sa pangalan, pwede sa pricing, pwede sa product mismo, pwede sa promotion strategy na mga pwede mong gamitin. Entrepreneurs should be responsible. Mga entrepreneur na hindi ka lang focus sa kumita or profit, but socially responsible. Entrepreneur owners taking good care of society, mga customers nyo, bang dapat satisfied din sila, then wala kang sisirang you are not giving pollution, tumutulong ka sa community, sa government, mga projects, or doing example, mass feeding, gift giving, you are donating something sa mga nagsusolicit sa iyong organization or business. Ang isang entrepreneur should be inquisitive. Yung makulit na entrepreneur. Yung bang mausisa, makulit, lagi nagtatanong, lagi naghanap ng bagong knowledge, kaalaman,
Kasi yung mga batang, di ba, may mga batang matanong, makulit. Yan yung mga batang daw eh. Mga batang matalino kasi they want to learn something. Hindi sila tumitigil hanggang hindi na nakukuha yung tamang sagot. So, pag entrepreneur ka, you're researching, you're asking, you're trying something, you're trying new ways na para gawin isang bagay o isang task. For example, goal-oriented, next box natin, goal-oriented isang entrepreneur, may malinaw na purpose na or mayroon kang pupuntahan determination. Kung ba nakafocus ka sa target mo, whether it is market growth, it is profit, expansion, additional branches. So dapat meron kang specific na goals and you can measure. And pag yung goal mo ay hindi na masyadong relevant, that should be capable of revising yung isang goal mo. Entrepreneurs independent, mga entrepreneur na yung hindi ka umasa sa you're not relying to somebody. Umasa ka lang talaga sa iyong sariling skills or kakayahan in running your business, pero kang kumpiyansa na kung nag-decide ka. Although maganda rin magtanong minsan, but you're not solely relying sa kanila. Dapat meron kang sariling determination, sariling plans. Entrepreneur should be self-demanding. Ang negosyante o entrepreneur mataas yung parang sarili, no? Parang meron kang hinahanap sa sarili mo. You are not satisfied. Kung meron kang nagawa, so you are not satisfied, nilalampasan mo pa rin yun. Pag nag-profit ka ng 1 million sa unang buwan, so second month, hindi na 1 million, you are demanding more. Kung kaya mo naman, so 2 million sa susunod. So parang mataas you're setting high expectations sa sarili mo. Entrepreneur should be self-confident. Kasi nga hindi mo negosyanteng may matibay na belief sa sarili. Pag nag-decide, sariling idea, bang everybody else is not believing sa yung sariling idea, pero ikaw yung may gusto. Sabi mo, kahit wala sila, I know that this idea will prosper pag ito'y aking tinuloy. So, lakasan ng loob. Kasi ang isang entrepreneur din ay isang risk taker. You will trying something hanggang sumubok. At opportunity hindi mo pa subukan. Sinusubukan mo. You are ready to shell out capital, kahit malaking capital, no? Hindi ka masyadong sigurado, pero malay mo maging successful. Isang business kasi guys, ang important yung first step. Pag hindi mo subukan yung first step kasi natatakot ka, hindi ka maging successful na entrepreneur. Entrepreneur is restless. Ito mga taong hindi tumitigil sa parang kitikiti, no? Hindi tumitigil sa pagganap ng bagong opportunity or ways or idea para mapa-improve ang business, bagong product, bagong sample, bagong pricing strategy. Dapat may bago kang Baga, naka-invento ka nakagawa ka ng innovation ngayong araw, then you're still hungry. Gutom ka palagi sa bago or innovation. Hindi ka tumitigil. Entrepreneur should be action-oriented. Hindi lang puro plano. Hindi lang nag-iisip. Okay, siyempre, nag-iisip kung nagkaplano ka, pero pag hindi mo sa walk the talk, pag hindi mo ginawa yung plano mo, so hanggang plano lang siya. Okay? And the last box, enthusiastic ang isang entrepreneur. May mataas na antas ng passion, energetic. Bang gabing-gabi ay gusto niya kinabukas na kagad. If he wants to try something. Yan. Passion to kahit walang masyadong kinikita, kahit walang masyadong customer, passion niya to. So, tuloy-tuloy pa rin siya. So, maraming klase ng traits, but only those are the traits na dinidiscuss natin dito. You can add more sa mga traits na to. And yung next natin, what motivates an entrepreneur to start a business? Independence. Yung bang pag-negosyante ka, pag employee ka kasi, mayroon kang boss So, you want to be independent, gusto mo magsarili, so wala kang boss. Kaya, nag-negosyo ka. What motivates you? Flexible schedule. Pag employee ka, 8 to 5 job, no? Pero pag entrepreneur ka, you will set your own time. Pwede kang pumasok ng alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga kasi you own the business Pwede kang umuwi ng gabing-gabi na, no? Pwede kang hindi pumasok muna. Pwede mong i-manage yung business from your home. So, wala kang fixed time, which is maganda, no?
Well, syempre, you want to earn profit, enriching yourself, improving your wealth, improving yung wealth ng mga kamag-anak mo or employees. Pag sinabing wealth guys, na hindi lang wealth mo ang tumataas, dapat yung wealth ng suppliers mo, mga empleyado or officers ng company. Alright, you help in the unemployment. Example, isang entrepreneur nakapag-employ ng 100. So yung 100, kabawasan yan sa unemployed. So bumababa ang employment rate ng Pilipinas, no? Pag maraming may trabaho. So you can help out in giving jobs to the labor force. 1,000 employees, no? So pag pinagsama-sama yan, kala mo maliit lang yun, di ba? Pero pag pinagsama-sama lahat ng mga entrepreneurs, malaking kabawasan sa unemployment yung kalang mga employees. Recognition for being profitable, recognition na merong sariling negosyo. Diba? Iba yung tingin sa sa mga taong may sariling business kasi empleyado. Kasi may negosyante ka, sabihin, mas more often than not, mas mapera ka sa mga empleyado. Recognition na nakapag-employed, recognition as business leaders, recognition na nakapag-provide ng isang magandang product, isang magandang service sa society. Recognition being innovative. So maraming ways sa paano maging ma-recognized. And motivate. Pag may sarili kang, pag may biz ang family nyo, kahit hindi mo sa sarili, tinutuloy mo lang. Kasi sabi ng father mo, ikaw magmamana ng ating negosyo. Pag ako yung nag-retired na, sabi ng tatay mo, di ba? Pag ako nag-retired na, ikaw yung magmamana ng ating business. So, inatay mo yan, di ba? To be the next in line. So, which one are motivating you later on para maging isang magaling na successful na business person? Ito naman ay mga, let's compare ang quadrant, no? Yung sa column, yan yung rate na level ng creativity and innovation. Habang papataas, yung level ng creativity may tumataas din. Yung sa row naman, sa ilalim, yung horizontal line, ito naman yung management skills. Habang papunta sa kanan, yung management skills daw ng isang tao ay dumadami. So let us compare. Let us compare creativity versus management skills. Yung una natin, the promoter. Itong pinakamababang type of businessman. Promoter lang siya. Kasi promoter, ibig sabihin, napakababa ng kanyang management skills. Kasi sa bandang kaliwa siya eh. Right? Mababa kanyang management skills, business know-how, mababa. At the same time, mababa din yung kanyang creativity. Kasi nasa lower part siya ng creativity eh. Nandito siya, di ba? Sabi natin, habang tumataas ang yung creativity. So pag nandito ka banda, mababa ang creativity o innovation mo. So ang promoter, mababa ang kanyang management skills, at the same time, mababa ang kanyang creativity. Yung inventor naman, napakataas ang kanyang creativity. Di ba? Alam naman ang inventor, di ba? They invent something. So, napaka-creative nila, napaka-innovative. So, isang inventor, mataas ang kanyang creativity and innovation level. Pero, mababa ang kanyang management skills. Okay? So, he sacrifices something innovative, pero hindi magaling mag-manage. Yan ang inventor. Yung manager naman, since manager siya, ibig sabihin, given na magaling siya mag-manage, business know-how, magaling siya. Kasi very high yung kanyang management skills. Pero yung kanyang creativity ay mababa. So, sacrifice niya yung kanyang creativity. Magaling sa mag-manage, mahina mag-being creative or innovative. Yung the best position ay yung entrepreneur, kayo. Kasi entrepreneur, magaling na mag-manage, business know-how, at the same time, mataas pa ang kanyang creativity or innovation level. Kasi nandito siya. Okay? So, high management skills and also high creativity and innovation. So, ibig sabihin yan, be an entrepreneur instead of a manager. Huwag ka lang maging promoter, no? Huwag ka lang maging promoter kasi promoter ang pinakamababang level. Alright, so I know that one is the last slide for this lesson. And I would like to thank all of you guys for coming down and watching my video. Sa mga susunod nating video, don't forget to watch and subscribe. Maglalambing na lang ako guys. Pwede mong pa-subscribe sa aking munting channel. And maraming salamat po. This has been Dr. Cortez signing off. Bye everyone.